Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Dalar na Yan! Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat! Sakadas. Sila ang mga Pilipino na nagtrabaho sa katubuhan at kapinyahan sa Hawaii noong taong 1906 hanggang 1946. Ano yung binabasa mo sa laptop mo, Dom? Itong ipinost ng kapwa ko writer tungkol sa mga sakadas. Sakadas? Oo, yan ang tawag nila sa mga contract workers sa mga plantasyon ng tubo at pinya sa Hawaii bago sumiklab ang World War II. Oo. Marami daw mga Pilipino ang nagtrabaho sa mga plantasyon na iyon noon sa Hawaii. May naisulat na kwento tungkol sa mga sakada sa Hawaii. Nagkwento pala iyan sa akin ni Uncle George nung nagpunta ako sa Hawaii. Oo, Rosa. Pero may nabasa akong isinulat ng isang batikan na manunulat ng Ilocos Magazine, pero naipos ito sa social media. Ano naman yan? Oo. Madami din palang mga homeless sa Hawaii. Nakakita na ako ng mga barong-barong sa kalsada nung minsan na namasyal kami ni Auntie Sandra. Oo, talaga daw na may homeless doon. Ang Hawaii daw ang lugar na may pinakamaraming homeless sa buong Amerika. Pwede din. Kaya hindi lang dito sa Pilipinas ang may madaming homeless na nakatira sa lansangan. Oo naman. At bukod pa dito, may kanya-kanya na silang teritoryo. Marami daw ang nag-aaway-away. Maraming nagsusunggaban. Tignan mo nga naman ang buhay Kahit saan, meron pa rin kawawa. Kaya nga. Bakit nakangiti at sabay tingin sa akin, Tom? Meron din kayang Pilipino na homeless sa Hawaii? Oo nga, no. Nagkalat ang mga Pilipino sa Hawaii. Meron din kaya sa kanila ang homeless? Ikaw, Rosa, ano sa tingin mo? Meron din siguro
Maaari. Pero kung meron man, maaring yung mga walang pamilya doon o kaya yung mga TNT. Baka naman hindi TNT, Dom. Istrikto ang US sa mga TNT. Madedeport sila agad. Kasi siyempre, bakanting lugar ang kinaroroonan ng mga homeless. Madali lang silang mahuli. Oo nga, no? Oops. Iba na naman ang ipinapahiwating niyan, Dom. Kanina pa kasi ako nagbabasa. Napagod na naman ang mga mata ko. Asus, rason. Sige, umidlip ka na dyan kung inaantok ka. Pupunta kami ni nanay sa punerarya. Ganun ba? Sige, alis na ako. Baka mahawaan pa ako ng antok mo. Dom, may itinawag sila Auntie Sandra kina tatay. Ano daw yon? May darating daw na balikbayan. Kailangan nating salubungin sa airport. Ano? Balikbayan na naman? Oo, pero hindi kagaya ng mga balikbayang kamag-anak na mawaldas. Anong mawaldas? Oo, yung mga sinabi mo na madami silang dolyar pero di na mamalayan, wala na pala silang pera. Na ultimo pamasahe nilang magpa-Manila nung pabalik na sila ng Hawaii, wala na. Oo. May ganyan nga noon, Rosa. May alam ka? Oo. May balikbayan noon na malayong kamag-anak ninyo na umutang makakatay lang ng baboy para sa despedida nila. Pero nung bayaran na, hindi na mawari kung nakalimutan ba o wala talaga silang pambayad. Kami ni tatay ang nagbayad. Akalain mo, nasimot ang sahod namin. Oo. Maalala ko yan. Pero iba ito kasi. Kasi si Auntie Sandra daw ang bahala sa mga gastusin nila. Ipinakiusap niya na tulungan natin. At iyon yata ang dahilan na pumayag si tatay na i-host sila. Ha? Ganun ba? Kaya salubungin daw natin sila sa airport. Di bale, nagpadala daw si Uncle George na gagastusin natin. Abay, oo ba? Partisipasyon lang naman natin ang kailangan dyan. Yung pagtira nila dito sa bahay. Oo, Dom. Magiging bisita natin yung balikbayan na yon. Hahanapin daw niya ang mga kamag-anak niya na naiwan dito sa Pilipinas. Sakada daw siya noon sa Hawaii. Ang mahirap niyan kung ulyanin na. Siyempre, senior na yon. Hindi pa naman daw ulyanin. Daw. Posibleng ulyanin na. Nagtataka ako. Bakit kaya hahanapin niya ang mga kamag-anak niya? Wala ba siyang sariling pamilya? Hindi yata malinaw ang pagkasabi ni Auntie Sandra. O sige, malalaman natin lahat yan pagdating niya dito sa Pilipinas. Oo, hahanapin daw niya ang mga kamag-anak niya. Sige, salubungin na lang natin sa airport. Abangan natin ang mga lalabas sa gate. Nakasuot daw ng puti. Magmasid ka ng maiki, Doming. Oo, ikaw din. Sa bagay,
Walang makakalabat dyan sa gate na hindi natin makikita. Nakadamit daw ng puti. Pantalon na puti at polo na puti. Senior citizen na medyo kalbo daw at medyo kuba. Ganyan ang itsura niya na pinadala ni Auntie Sandra na litrato niya. Andyan naman yata sa cellphone mo yung litrato niya, Rosa. Oo, Dong. Ito, oh. Kinuhanan ni Auntie Sandra ang litrato bago siya pumasok sa departure. Oh, baka siya na yun. Nakaputi yung... Parang naghahanap ng tao, oh. Siya na yan! Oo. Siya na si Mang Teban. Itataas ko na itong placard para makita niya na tayo at magtungo siya dito. Tumitingin na siya dito. Diretso na ang paglakad niya patungo dito. Thank you. Maraming salamat. Kayo na ang kamag-anak ko. Teka po. Hindi ako makahinga. Bitawan niyo na po ako. Bitawan niyo po ako. Sige. Hindi na kita yayakapin ng mahigpit. Akala ko kasi kung gustong-gusto ko. Nalyanin naman na yata to. Sige po. Tayo na sa bahay na lang tayo mag-usap-usap. Tara na po, Tatay Steve. Mateban na lang ang itawag niyo sa akin, Ineng. Sige po. Kung yan ang sabi niyo, Mang Teban. Tara na po. Nandito na po tayo sa barangay Hingalo, Mang Teban. Napakabuti niyong mag-asawa. Tinulungan niyo ako. Pagamat wala kayong inaasahang kapalit galing sa akin. Hiniling ng asawa ng kapatid ng biyanan kong si Tay Gusting na nasa Hawaii na makitira muna kayo dito sa bahay namin habang hinahanap ninyo ang mga nawawala niyong kamag-anak. Ganun ba? Tagasan po ba kayo dito sa Pilipinas? Saan po ba ang pamilya nyo dito? May pamilya po ba kayong iniwan dito sa Pilipinas nung pumunta kayo ng Hawaii? Kuhan. Bakit po parang hindi kayo makapagsalita? Matagal na akong tumira sa Hawaii. Binata pa lang ako noong nagtungo ako doon para magtrabaho sa plantasyon ng pinya. At isa ako sa mga tinutukoy nilang sakada. Ha? Sa Hawaii na po pala kayo tumanda? Oo. Noong una, pinapadalhan ko si inay at itay ng kinikita ko sa Hawaii. Pagkatapos po? Sinasagot pa naman nila noon ang mga sulat na pinapadala ko. Pero kalaunan, wala na silang sagot sa mga sulat ko. Marami na akong sulat na hindi nila sinagot. Kaya sinabi ko noon, baka yumao na sila. Hanggang sa hindi na din ako nagsulat sa kanila. Na hanggang ngayon po? Oo. Ay nako, wala na yata akong kamag-anak na natirang buhay. Baka namatay na sila nung panahon ng COVID. Ano? Ay, ganyan kaya ang sinapit nila? Salamat kung nakikipagdalamhati ka sa akin, anak. Ha? Ay, opo. Kawawa naman po sila kung sakali. Mabuti pa sila at yumao na. At kung sakali man, ako...
Ano? Mabuti na lang at nandyan kayong sumalubong at sumubaybay sa pagbabalik bayan ko. At sana naman wala kayong masabi kung medyo tumagal ako dito sa bahay nyo, ha? Pero paano na po kung wala na talaga kayong mahanap na kamag-anak? Bahala na dyan. Kung paalisin nyo ako dito sa bahay nyo, marami naman sigurong waiting siya dyan na pwede kong pagtulugan. O kaya aalis na lang ako dito sa inyo at matutulog na lang ako dyan sa tabi-tabi. Ha? May barracks kami nung nagtratrabaho pa ako sa kapinyahan. Nung naubos na ang mga pananim naming pinya, nawala na rin ang barracks. Nawalan na din ako ng trabaho. Mabuti naman at nakatagal din kayo sa Hawaii. Oo naman, kasi maganda naman ang buhay ko doon. May pera pa ako nung nagtratrabaho pa ako. Hanggang isang araw, wala na akong matirhan. At napilitan akong gumawa ng barong-barong sa gilid-gilid. Kasi madami din namang ibang gumagawa at tumitira sa mga barong-barong doon na kapareho kong homeless. Ah, homeless talaga kayo? Oo, madaming homeless sa Hawaii. Iba't ibang lahi ang nasamahan ko noon. Nakituloy na din ako sa kung sino-sino dyan. Ah, ganun po pala. Kaya pala nung nagtungo kami sa Hawaii, madami kaming nakitang mga squatter sa gilid. Oo, at isa na ako doon. Hanggang sa nakilala ko sila George at Sandra na mag-asawa. Pagkatapos po, Hanggang sa pinauuwi na ng gobyerno ang mga walang tirahan na dayuhan doon. Lalo na yung mga tinatawag nilang TNT. at isa na kayo sa mga napauwi? Ako na ang nagkusang umuwi dito sa Pilipinas. Kahit wala ang pangalan ko sa mga pinapauwi. Ay, kung ano-ano ang sinasabi nila, ay, inuulyanin na yata ako. Ha? Paano hindi ako maging ulyanin? Gutom na ako. Ah? Mabuti pa. Halina po kayo sa kusina. Nakaluto na siguro si Rosa. Nay, halos hindi na makasama si Rosa sa punerarya. Papaano naman kasi? Hindi naman na umaalis ang bisita naming balikbayan. Oo nga. Anong sabi niya nung kararating niya? Hahanapin niya ang mga kamag-anak niya. Pero hindi man yata siya kumikilos at lumalabas na maghanap. Papaano naman? Doon naman po sa Cagayan ang dati niyang lugar na sabi. Napakalayo. Ayun lang. Tsaka mahina na yata siya. Mapapagod na siyang magbiyahe Kaya nga po. Sino naman kaya ang sasama sa kanyang magbiyahe sa Cagayan? At syempre, malaki ang gagastusin nung papunta doon. Ay talaga. Si Tay Gustinyo na sana ang sumama sa kanya. Pero hindi naman. Hindi naman siya makaalis dito sa barangay. Alos, hindi na nga niya makausap yung bisita niyo. May napansin nga po ako Nagsasawa na yata si Rosa sa pagtira ng bisita namin sa bahay. Kasi hindi na siya makaalis-alis. Matagal nang naubos yung pinadala ni Auntie Sandra na ayuda niya.
Kaya namumroblema na din kami kung anong ihahain sa kanya. Ay, hindi naman yata siya mapili ng pagkain. Sa bagay, hindi naman po. Kahit magdildil lang ng asin, gusto niya. Ano? Pinagdildil nyo ng asin? Oh, si Rosa. Baka sakali daw na umalis na. Ay, naku, kawawa naman. Bumisita nga din po kayo sa bahay minsan at subukan yung kausapin. Baka sakaling kayo ang pagsabihan niya kung ano talaga ang plano niya. Ala, sige, maaga akong aalis sa punerarya. Daanan mo ako mamaya sa punerarya. Punta ako sa bahay niyo. Kumusta naman yung bisita niyong Hawaiano, Chip Doming? Ulianin na daw, sabi ni Rosa. Andun sa bahay, kagawad. Ay, ipapasa sana namin kina Tay Gusting kasi mukhang nagsasawa na si Rosa. Pero ang dami naman nilang rason. Kesyo senior na din daw sila. Kaya kami na lang ni Rosa ang mag-aasikaso sa kanya. Sino ba kasi yon? Kamag-anak niyo? Kagawad, kamag-anak daw ng hipag ni Auntie Sandra na asawa ni Uncle George na kapatid ng biyanan kong si Chairman Gusting. Ay, nakakalito naman. Kung gano'n, malayo na. Hindi niyo kamag-anak, Doming. Talagang hindi namin kamag-anak. Pinatira lang namin sa bahay kasi hahanapin pa daw niya ang mga kamag-anak niya. Paano naman niya sila mahahanap kung sino-sino man sila? Yan na nga ang mahirap kasi hindi naman alam kung sino-sino ang mga kaanak niya. Tinanong niyo sana si Auntie Sandra niyo. Wala din naman daw alam si Auntie Sandra kahit si Uncle George. Ay, mahirap maghanap ng mga tao na hindi mo alam kung nasaan at sino-sino sila. Kaya nga Kaya tsatsagain na lang namin hanggang sa bumalik siya sa Hawaii. Kung babalik pa siya doon. Nabanggit din ni Rosa sa akin nung minsan. Nahihirapan na daw siyang mag-alaga kasi ulian na daw kasi. Kaya nga Pero wala kaming magagawa kundi magtyaga na lang. Ay, kawawa naman si Teban. Ay, pagtyagaan nyo na lang. Tiyagain nyo na lang, Doming. Mare-reward din kayo. Reward? Oo naman. Magkaka-reward din kayo. Dahil binibiyayaan ng mga maawain sa mga kawawa. Kapatid na Supeng, maraming salamat sa kabutihan niyo. Pero di ko pa nakakausap si kapatid na Gusting. Ay, masyadong busy yun. Kagaya ngayon. May meeting na naman siyang dinaluhan. Kaya wala na naman Hindi man lang makapunta dito para makapag-usap din sa iyo. Ganyan talaga ang politiko. Malapit na din naman kasi ang eleksyon. Kaya babalik na lang ako sa Hawaii. May natitira pa naman akong pamasahe. Paano yan? Di babalik ka din kina Sandra. Ganun na lang talaga. Mabait si Sandra. At nagpapasalamat ako sa inyo. Ikaw na lang ang pasasalamatan ko. Iparating mo na lang kay Chairman Gusting. Sige, walang anuman. Hinding-hindi ako makaganti sa kabutihan niyo. Kasi mamamatay na din ako. Inay! Mang Teban! May itinawag si Auntie Sandra. Ano yun, Dumeng? Meron daw po palang insurance si Mang Teban sa pinagtrabahuan niya. Doon sa Hawaii. Malaking halaga ng $1 ang matatanggap niya. Ano? Dolyar? Ay kung ganon, nailakad din ni Sandra yung mga record ko
na sinabi kong tignan niya at ipaayos niya para maklaim ko ang mga benepisyo ko kasama yung insurance ko. Ay, kung ganon, meron na akong dolyar. Meron po. Maraming dolyar. Ay, mabuti naman. Thank you, Lord. Teka lang at tumatawag si Itay Gusting. Hello, Itay. May sasabihin kayo? Ay, Opo. Nakagayak na. Pero... Ha? Pigilan naming umalis? Bakit? ay, Tinawagan kayo ni Auntie Sandra? Ha? Kung ganun, kayo naman ang susunod na mag-aasikaso kay Mang Teban sa bahay ninyo? Sige po. Kung iyan ang sabi nyo, sige. Bye. Oh, bakit para kang nanlobo? Anong sabi ni tatay nyo? Ha, Dumay? Huwag daw natin payagang umalis si Mang Teban. At ihatid ko daw po sa bahay ninyo. At kayo naman po ang susunod na mag-aalaga sa kanya. Ay, siyempre. Gusto ko yan. Di paano yan? Doon ka naman sa amin titira, ha, Mang Teban? ano? Dolyar. Pero ano ba naman si Tay Gusting? Ay, sa bagay, akalain mo, dolyar na yan? Ay, sayang. Panaginip lang pala. At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!